Awit po muna tayo sa Panginoon. Subalit may magandang plano ka na at nakalaan na ang iyong pagmamahal para sa aming mga buhay. Kung kaya, O Diyos, sa umagang ito, Yahweh, pumunta at patuloy ka na nagpapakita sa amin ng iyong kapangyarihan at ng iyong himala. Kaya nga, aming Ama, sa umagang ito, katagpuin mo ang aming mga puso. Sa pamamagitan ng mga salita mo, ng aming pakikinggan. At hinihilong po namin ang pagkilos sa galaw ng Santong Espiritu na siyang magpapaunawa at patuloy na magbubukas ng aming puso at isipan na siya ang magsasalita sa aming kalagitnaan.
upang patuloy namin maranasan ang dampi ng iyong kaluwalhatian at masigit na pagpapala ang aming maranasan sa mga oras na ito, aming Diyos. Sa paglabas namin sa pintuan ng bahay-sambahang ito ay punong-puno kami ng kagalakan at tagumpay na magmumula sa iyo, aming Ama. Banal na Espiritu, maraming salamat na ikaw ang siyang patuloy na mamumuna. Ikaw ang siyang patuloy na mamumuna sa puso ng bawat isa. Sasambahin ka namin, pasasalamatan, papupurihan at natataas ang dakilang pangalan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, muli mapagpalang umaga sa ating lahat at ang bawat isa ay nakakaupo na. Excuse me. Month of May, mga nanay ang dapat natin parangalanan. Alalahanin ang sakripisyo, alalahanin ang kanilang paghihirap. Kung paano ang Diyos ay nagmahal sa atin, ang katumbas ng pagmamahal ng isang ina ay ihahalin tulad natin sa pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, nais kong bahagi sa inyo ang karanasan ng isang ina kung paano nagtiis, kung paano siya nagsakripisyo para sa kanyang anak. Tingnan po natin ang aklat ng Genesis. Genesis chapter 21 verse 8 hanggang 21. Basahin po natin. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat na magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala sila sa ilang ng Beer-Seba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa lilim ng punong kahoy. At naupo ng may 100 litro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig niya ng Diyos. Nagsalita mula sa langit ang isang anghel ng Diyos, "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipid." Pinangliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga kaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa sa lupain ng Ehipto. Ayan. Ang tinutukoy po dito sa ating mensahe ay si Agar. Si Agar ang pinag
Yahweh ang the mother who enjoyed, ang ina na nagtiis. Sabi ka, siya yung isa sa 10 nanay na dakila sa Biblia. 10 ina ang naitala sa banal na kasulatan na dakilang ina. At isa doon si Agar. So, sa mga hindi nakakakilala kay Agar, si Agar ay alipin ni Sarah. Kumbaga sa ano kaya ang tawag sa kanila, sa atin sa panahon natin ngayon, ang tawag sa atin ay katulong o kasambahay. May bago na kasi may batas na tayo. No? Noon, ang tawag katulong. Ngayon, ang tawag ay kasambahay na kasi may mga batas na tayo dyan. Pero noong Old Testament, ang tawag sa kanila ay alipin. Pag sinabi kasing alipin sa Old Testament, halimbawa, si Pastor Alin ay may yaya. Ang tawag sa kanya sa Old Testament sa yaya niya ay alipin. Kasi ito ay binibili. Hindi ito pinasusweldo buwan-buwan. Sa magtandang tipan, halimbawa, meron isang alipin sa isang bayan, galing sa ibang lahi. Pero hindi nila pwedeng alipinin ang sarili nilang lahi. Kailangan sa ibang lahi sila kukuha. Binibili nila yun doon sa mga mahihirap na pamilya. Binibili nila yun. At kapag nabili na nila yun, may period of time kung hanggang kailan magsisilbi sa'yo ang alipin mo yan. Merong 20 years, 10 years, parang may kontrata. Sa atin sa ngayon ay agency. Diba? Pero mga gano'n, diba? Yung mga agency, may mga kontrata, may mga pinipirmahan. Sa kanila, sa Old Testament, pag sinabing alipin na, bili ka na, bilang alipin, meron siyang ikaw sa ilong. Kinakapitan. Kaya yung mga alipin, makikita mo na sila ay may say, dahil may hikaw, kinakapitan ka agad dyan. Kaya, matik yan. Noon pa man at sa ngayon, makikita mo na kapag may mga hikaw sa ganon, may mga hikaw sa ganon, may mga ganyan is alipin. Buwan natin? So, yun yung pinatutungkulan. Totoo po yan. Basahin natin ang Biblia. Akala natin arts lang yung mga ganon. Hindi. May sign yan sa banal na kasulatan. Kaya, di ba, mapapansin mo, parang tuwa sila eh. So, ganon. Pero ang hindi nila alam, spiritually, ay mayroong sinyalis siya na nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya dapat sa isang mga Kristyano, sa atin sa panahon ngayon, spiritual na tayo eh. Hindi ka na alipin ng diablo. Hindi ka na kaalipin ng kasalanan. Kaya kung hanggang ngayon alipin ka ng kasalanan, may tatak ka. Ay, ikaw ka sa ilong. Hindi ko say, alipin ka pa rin ng kasalanan magpahanggang sa ngayon. Pero literally, sa Old Testament, yun talaga ang ginagawa. So, sa spiritually yan, makikita mo. Diba? Ano yung buhay meron? Sa mga tao, na may mga ganon. Diba? So, yun siya. So, si Agar ay alipin ni Sarah. Pag sinabing alipin, lahat ng gusto mo ay pwede mong gawin sa alipin mo sapagkat siya ay pag-aari mo. At yung alipin na yun ay walang karapatang mag-decide para sa sarili niya hanggat hindi natatapos ang taon ng kanyang paninibighan sa sarili ng tao. Nakuha natin. Kaya noong mga panahon, si Sarah kasi masyadong nagpadali. Nangako si Yahweh na magkakaroon siya ng anak. Subalit dahil si Sarah ay nainip, kaya anong ginawa ni Sarah? Ang sabi niya kay Abraham, hindi ako, pinagkaitan ako ni Yahweh. Kaya naririto ang aking alipin na si Agar ay sitingan mo upang ikaw, ako ay magkaanak. Para sa kanya, aariin niya ang anak, pagkaman hindi nagmumula sa kanya sinapupunan. So,
So, ang lahat ng bagay pinahintulutan ni Yahweh upang makita natin kung ano talaga yung mabuting plano niya. Upang makita niya kung papaano maranasan ng tao yung galaw at yung kanyang kapangyarihan. Kaya, anong nangyari? Sabi ng Biblia sa verse 16, chapter 16 ng Genesis, makikita mo doon kung papaano ibinigay ni Sarah si Agar kay Abraham. Kaya ang sabi doon ay nagsama sila bilang mag-asawa. Diba? So may kapahintulutan. Bagaman sa panahon natin ngayon ay mali kasi lumalabas na si Agar is mistress. Kapit. Diba kapit? Pangit magpakinggan, pero ito yun talaga yung term. Mistress siya, pero may kapahintulutan ng asawa. Ito yung kakaiba no? Kakaiba. So, pinahintulutan ng Diyos at nangyari naman, nagkaroon ng buntis nga si Agar. Eto na. Nangyari, nagkaroon na ng katuparan ang pangako ni Yahweh kay Abraham. At si Sarah nga ay nagbuntis at nagdalang tao si Sarah. At ang sabing ganon, sa kay Sarah magmumula ang isang supling na magmamana sa lahat ng mga ari-arian ni Abraham. At sa pamamagitan ng anak niya, tutuparin ni Yahweh ang pangako niya kay Abraham. So, anong nangyari? Nagkamali din si Agar. Anong pagkakamali ni Agar? Hinamak niya si Sarah noong mga panahon na siya ay nagbuntis na at pero may iba rin kasi nasa batas ka nasa level ka ng alipin ka pa rin. Kaya ka nga pinahintulutan nasipingan ang kanyang asawa dahil alipin ka pa rin. May batas pa rin doon na nagpapakita. So, ano nangyari? Nagyabang ngayon si Agar. Palibhasa, hindi naman talaga siya Israelita sapagkat si Agar ay taga-Egypto. So, nagyabang siya. Hinamak niya ngayon si Sarah. Ang hinahamak niya nasa malabay na pakpak ng kapangyarihan ng Diyos. Diba? Ganun pa man, may pagpapala ang Diyos kay Agar sa pamamagitan ni Abraham. Dahil minahal din ni Abraham ang kanyang anak na si Ismael. Kaya ano sabi nung nanganak na si Sarah, doon sa binasa natin, nung nanganak na si Sarah, nakita na lumaki si Isaac, nakita niya naglalaro na ang magkapatid. Siyempre magkapatid sa ama niya. So, yun. Anong nangyari? Pinalayas. Ang sabi, hindi naman sinabi ni Sarah kay Agar na lumayas ka at wala kayong karapatan dito sapagkat ang magmamana ng lahat ng aming mga ari-arian ay tanging si Isaac lamang. Hindi niya dinirekta. Kaya yung mga panang walang gulong na namagitan sa kanilang dalawa, kundi ang ginawa ni Sarah, si Abraham ang kinausap. Palayasin mo ang babaeng yan, maging ang kanyang mga anak sapagkat hindi dapat na sa kanya mapunta o hindi dapat na siya ang magmana sa lahat ng mga ari-arian natin. Kundi iyon ay para lamang sa ating anak na si Isaac. So, kung pag-arkasinul talaga, yung kinabukasan ng Isaac, sinigurd ng Diyos. Napansin nyo, nakita nyo yung galaw. Pero, anong sabi? Nung time na sinabi ni Abraham, nagdalawang isip siya. Nung sinabi ni Sarah kay Abraham na palayasin ng Panginoon, nagdalawang isip siya. Sa pagdadalawang isip niya, sinasasaktan siya, kinausap ng Diyos si Abraham. Kaya anong sabi ni Yahweh kay Abraham? Sundin mo. Diba? Parang nakaka-proud ikaw yung babae na kinampihan ka ng Diyos Sundin mo yung sinabi ni Sarah sapagkat sa iyong anak na si Isaac magmumula ang isang malaking bansa.
Ganon pa man, ang anak mong yang si Ismael ay magiging isang malaking bansa. So, andun pa rin ang protection ng Diyos, andun pa rin ang blessing, andun pa rin ang pagpapala. Ang isang nakakalungkot, diba? Tingnan mo yung buhay ni Agar. Nag-sacrifice siya eh. Sarili niya, sinacrifice siya kasi naging alipin siya. Pero ang pinakamabigat at masakit na naramdaman niya sa kanyang puso, na parang ninudurog ang puso niya at hindi niya makakaya ito, na makita kung paano mamatay ang kanyang anak. Noong mga panahon na wala na silang pagkain. Noong mga panahon na wala na silang tubig. Doon, nadudurog na ang puso ni Agar. Dahil pag-alala hindi na sila po pwedeng bumalik sa tahanan ng kanyang ama. Kasi pinalayas na sila. Saan sila kukuha sa gitna ng kagubatan ng makakain? Diba wala? Paano siya makakakuha ng tubig na iinumin ng kanyang anak? So ano ang nag-aantay sa kanila? Kamatayan. Kaya nadurog ang puso niya habang siya ay nag-iisip at umiiyak. Ang kanyang anak, iniwan niya sa isang tabi. Iniwan niya sa isang sulok dahil ang katwiran niya, hindi ko kayang makita na ang anak ko ay mamamatay sa mundo. Mamamatay dahil sa kawalan. Diba? Pero nakita ng Diyos, ang sabi gano'n, narinig ng Diyos ang iyak na kanyang anak. Tingnan nyo yan, kung hindi kasama sa blessing at sa pangako ng Diyos, na-extend pa rin, nadamay pa rin. So sinabi ba ng Bible na naririnig ng Diyos yung kailangan mo para sa akin? Hindi, di ba? Ang sabi niya, narinig ni Yahweh ang iyak ng iyong anak. Kaya ano't nagugulubihanan ka? Di wala na siyang pag-asa eh. Wala nang pag-asa sila. Kaya yung matinding dagok sa kanyang dibdib, yung matinding dagok sa kanyang buhay na tila bagang wala na siyang pag-asa, makasurvive pa silang mag-ina. At ang inisip niya, hindi na sarili niya eh. Ang inisip ni Agar ay ang kanyang anak na, kapakanan ng anak niya. Yun na yung nasa isip niya, yun yung bumubulong. Paano niya tutulungan ang anak niya? Paano niya mabubuhay ang anak niya sa gitna ng kanyang kawalan? Diba? Pero nakatingin ang Diyos dahil sa pangako niya kay Abraham. Itong anak niya, nangako si Abraham. Nangako si Yahweh kay Abraham na ang anak mo yan, bagaman palalayasin mo, paaalisin mo sa putra mo, subalit nangangako ako na siya man ay magiging malaking bansa. Kaya ano nangyari? Narinig ni Yahweh ang iyak ni Ismael. Kaya ginamit pa rin yung iyak na yun. Pinausap pa rin ng Diyos si Agar. Ano't nagugulubihanan ka? Puntahan mo ang iyong anak at tatahanin. Doon tayo sa point na wala ka ng pag-asa. Doon tayo sa point na parang wala ka na. Totally, wala ka na matatakbuhan eh, diba? At ang nakasalalay dito yung buhay na anak. Ang nakasalalay dito yung inabukasan. Ang sabi ng Diyos, tatahanin mo. Yung gitna ng sakit at nalayo dahil sa pangalan, ikaw pa rin ang ina. Ang dadapit sa kanya. Arugain mo pa rin siya kahit wala ka ng pag-asa sapagkat may Diyos pa rin na nakatinig sa iyo at nangako siya. Hindi man sa'yo nangako, pero ang lahing pinagmulan ng anak mo ay pinangakuan ng Diyos. How much mo pa kaya kung yun ay nagmula sa sinapupunan mo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos? Na ikaw na mismo ang
maging ang mga anak mo maipagpapayan. Wala tayo sa sitwasyon ni Agar. Pero kung dadalhin mo at that time na nangyayari sa kanya na nasa gitna siya ng kagubatan, ay hindi na tayo isip. Sa totoo lang, masyado tayong na-ilusyon. Totoo yan. Kasi nasasaktan tayo bilang isang ina. Pero ilan sa ina ang nadudurog ang puso pag nakikita na ang kanyang anak ay pag nakikita na ang anak niya ay dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok. Ilan sa mga ina na tahanan na totoong magmahal sa kanyang anak. Kaya minsan hindi makita ng anak yung sakripisyo ng sarili nilang anak. Diba? Katuwing natin, hindi na balang magbibig ka ng asin basta't yung anak mo ay mayroon ng pamilya. Totoo yan. Yun ang katuwing natin. Ako sa panalangin ko sa Lord, Panginoon, alugain mo ang mga anak ko. Protection. Sapagkat ang pagsubok na dinaranas nila ay naranasin. Kasi ako ang masigit na nasasaktan kapag nakikita ko sila. So kung ako'y nasasaktan, masigit na nasasaktan ka sapagkat taglay ko ang pangalan mo. At kapag taglay ko ang pangalan mo, taglay ng mga anak ko ang pangalan mo. Na kailangan makita ka ang tunay na ilaw at liwanag mula sa iyo. And pag magpapasok lang mo. Tingnan natin yung sakripisyo ni Agar. Na kahit kung tutusin, si Agar ay isang babae ng makasalanan at nagkasala. Bakit? Hindi naman niya sinasadya na pumatol siya kay Abraham at nagkaanak sapagkat mayroon namang authorized, mayroon namang kapahintulutan ni Sarah. Pero sa ating mga tao ay masyado tayong judgmental. May mga pagkakataon na ang isang babae ay nadisgrasya na hindi naman niya sinasadya ay nagkaganyan. Pero anong ginagawa natin? Ginajudge natin sila. No. Huwag natin silang i-charge sapagkat hindi natin alam ang plano ng Diyos sa buhay. At siya lang ang ginamit para sa kanyang anak dahil yung anak na pala ay may mabuting plano ng Diyos sa kinabukasan. Diba? Kaya ano nangyari? Ang Diyos mismo ang nangusap kay Agar. Lapitan mo ang iyong anak. Siya mismo ang nagturo kay Agar. Lapitan mo. At ito pa yung sabi, no, na iiyak si Ismael eh. Patahanin mo siya. So, tayong mga nanay, tama yung sinasabi, na pag binigyan ka ng authority, responsibility, kaakibat naman talaga yan, yung authority mo, yung responsibility, dapat may authority. So, binigyan ng Diyos si Agar ng authority upang bigyan ng katahimikan ang kanyang anak at katiwasayan ng pamumuhay bilang isang ina. At anong pagkakasabi? Gumawa ang Diyos ng himala sa harapan mismo ni Agar. Tingnan natin, ang sabi ng Bible, doon sa ating binasa, biglang pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Agar at sa kanyang harapan ay nakakita siya ng isang balong may tubig. So, ibig sabihin, talagang ang makasalimulang tao at namumuhay sa kasalanan ay malabo ang mata niya sa katotohanan at hindi niya makikita ang tunay ng himala ng Diyos. Maliban na lamang kung ang Diyos ang kumilos sa kanya at aalisin lahat ng sabi, diba? Pinagliwanag ang paningin ni Agar kasi hindi nakikita ni Agar ang biyaya ng Diyos eh. Hindi nakita ng mga panahon, hindi na nakita ni Agar na ang Diyos ay makapangyarihan. Yung Diyos na sinasamba ni Abraham, hindi niya nakita na ito pala ay hindi kapangyarihan.
Kaya bakit naging mananampalataya si Agar? Dahil pinakita ng Diyos ang pangako ni Yahweh kay Abraham na kasama ang kanyang anak. Inalis ang sabi ng gano'n, madilim na ang kanyang paningin, kasapagkat nanganganib na ang kanilang buhay at maaari na silang mamatay sa gitna ng kagubatan. Dahil walang tubig. Subalit ang Diyos ay gumawa ng himala. Kaya nga in times of need sa gitna ng iyong pangangailangan, kayang gumawa ng himala sa iyo. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Dahil kung yun ay nangyari kay Agar, mangyayari din po sa ating lahat. Hindi man natin makuha yung buhay ni Agar, but yung himala ng Diyos na makita mo lang, dapat tingnan mo kung ano ang magagawa ng Diyos para sa iyo at para sa anak mo. Alang-alang sa anak mo na umiiyak na walang kamalay-malay, tutugunin ng Diyos ang dalangin at hinaing ng puso mo bilang ikaw ay isang na nagmamahal at nais na mag-aruga sa anak mo at naghahangad na mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak mo. Didingin ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya, anong nangyari? Nagliwanag ang kanyang mata. Nakita na Agar ang himala ng Diyos. Kaya, ang sabi ganon, nilagyan, pinuno ni Agar ang sisidlan nilang tubig. Ano? Sabi, isipin mo, pagala-gala sila. Pero sa bandang huli, naging isang malaking bansa si Ismael. Sige tama. So, hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael sa mga panahon na siya nasa panganib. Maging si Agar ay hindi rin pinabayaan ng Diyos. Gaano pasakit sa isang ina na palayasin ka? Kasama ang iyong anak, nagagala-gala kayo sa gitna ng kagubatan. Naiisip siguro ni Agar, paano na lamang kung merong isang mga lubog o mga baboy ramo na kami ay lapain o may leon na kami ay lapain at kainin, mamamatay silang dalawa. Kaya noong mga panahon na yun, kung tayo ay nasa sitwasyon ni Agar, tama ang sinasabi ng Biblia, bakit ka nagulumihanan? Huwag kang magugulumihanan kasi nag-iisip siya paano. Mamamatay na ang kanyang anak at hindi lamang siya. Hindi lamang ang anak na kundi pati siya. Kaya mas gusto niyang mamatay siya nang hindi niya nakikita ang anak niya. Kaya sabi nga nung isang ina sa isang kwento, ako ang dapat na ilibing ng aking mga anak. Hindi ako ang dapat na banagin sa mga anak. Kasi patapos na. At lagi ko sinasabi sa mga anak, magsikap kayong maglingkod sa Diyos. Palipas na ang panahon ko. At hindi na ako magtatagal sa mundo. Hindi ko alam kung kailan ako kukunin ng Diyos. Pero ang hinihiling ko lang sa Panginoon, pag kinuha mo ako, yung makita ko ng una na naglilingkod sa iyo ang mga anak ko. At ang gawain ipinagkatiwala mo sa akin ay mayroon ka ng kanya-kanyang mahal, balikat na aatangan. Secure na ako. Pwede ko na sabihin, Lord, pwede mo na akong gawin. Tapos na ang mission ko sa mundo. Pero naniniwala na mangyayari ang lahat ng yan. Sapagkat tapos na ang mission mo sa mundo. Pero hanggat hindi pa tapos ang mission mo dito sa mundo, pananatili pa yung authority at yung responsibilidad na inaatang sa iyong mga balikat sapagkat may mabuting plano pa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya tandaan, di lang tayo mga ina ng tahanan. Lahat ng mga nakikita natin na magiging dahilan ang kawalan natin ng pag-asa. Tingnan mo si Agar sa gitna ng kabugatan. Nawala na siya ng pag-asa pero ang Diyos mismo ang gumawa ng himala sa kanya. Sa pamamagitan ng paggagawa ng balon, automatically nang magliwanag ang kanyang paningin ay meron na kaagad balon na mayroong tubig
Kung kaya nakasurvive silang mag-ina at nabuhay silang mag-ina hanggang sa si Ismael ay lumaki at nakapag-asawa. Siya pa nga, di ba, yung kumuha ng asawa sa sarili niyang bayan sa Egypto at ibinigay. Tinupad ng Diyos ang pangako ni Abraham. Tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham na pagpapalain din niya si Ismael. Kaya makakunik ka lang makakunik ka lang sa pangako ng Diyos kayo. 14th generation nasa gitna ng pangako ng Diyos. Kayo mag-asawa naglilingkod, anak mo, anak ng anak mo, anak. Hanggang sa kaapo-apuan. 14th generation pagpapalaan ng Diyos. At nakatutok sa kanila ang malabay na pagpak ng Diyos sa mga kapangyarihan upang siya iprotektahan. Kaya ang bawat isang ina ng tahanan, kung meron lang tunay na pagpapakumbaba at tunay na pagsamba sa Diyos, tinitiyak ko, ang lahat ng ating mga anak ay magiging matagumpay sa kinabukasan. Sapagkat meron Diyos na hindi siya magpapabaya. At napakaswerte natin sapagkat yung Diyos na nangako sa atin ay Diyos ng himala. Kaya nga ang sabi ko, mahirap sa tao, sa kanya ay walang imposible. Gaano mang kabigat ang sitwasyon mo, gaano magkahirap ang kalalagayan mo, dahil sa ang puso mo ay may tunay na pagpapakumbaba, dahil sa ang puso mo ay may tunay na pagkakilala sa Diyos, manatili ka lang. Umupo ka muna sa isang naguguluhan ka dahil sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. May hindi mo alam kung anong gagawin mo. Umupo ka muna sa isang tabi. Umagwag ka na kakaunti sa anak mo. Dahil yung mga anak mo ay may pagsubok, may mga dinaranas na kabigatan nila sa buhay. Umagwag ka muna pansamantala. Sukanda yung minuto at lumuhod ko sa Diyos dito. Alamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. At ikaw din bilang isang ina ang gagamitin ng Diyos para malutas ang problema ng sarili mong anak. Kaya sabi niya, puntahan mo, patahan mo. Umiiyak siya. Kailan? Umiiyak. Ang mga anak natin. Nakita na ba natin na umiiyak o ating mga anak? Diba nakikita natin na umiiyak? Kapag ang mga anak ba natin ay malalaki na, nakikita pa rin natin umiiyak. Ako, yes, nakikita ko. At sa pag-iyak ng mga anak ko, kasi na nagululog ang puso. Kaya ako bilang isang ina, gagawa at gagawa ako ng paraan. Hindi ko kayang gawin ng paraan. May Diyos ako na gagawa ng paraan para sa kanya. Sapagkat yung luha na pumapatak sa lupa, luha ko rin yun na pumapatak sa lupa at napapailandang sa kalangitan na puno ng pag-asa na ikaw ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay higit sa sapat na ikaw ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan at gagawa ng pala upang tulungan mo na mailigtas ang aking anak sa gitna ng mga magbibigat na pagsubok na kanilang naranas. Nakakala ba natin pag malaki na anak natin, may kanya-kanyang pamilya na, tapos na ang pagiging ina natin, hindi pa. Habang tayo ay nabubuhay sa mundo nito, mananatili pa rin tayong ina para sa kanila. Mabigat pa rin para sa atin kung ano ang dinaranas nila. Kaya nga mali pa ang anak mo sa ngayon, hubugin mo na ng pagkatakot sa Diyos. Hubugin mo na ng pananampalataya sa Diyos. At ipakita mo na sa kanila habang maaga pa na yung Diyos na iyong pinaglilingkuran at sinasamba ay Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Tayo na ibigay sa Kanya ang magandang kinabukasan sapagkat may plano para sa bawat isa sa atin. Tayo po lahat ay tumayo sapagkat tayo ay magkokompromiso pa. Awit po tayo ulit.
Wala po kami ibang inaasahan kundi ang kapangyarihan mo. Wala po kami ibang inaasahan kundi ang iyong sa iyo ang pag-asa. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Sa ganda ng aming pangamba, O Diyos. Ikaw lang sa ligan, Kami ay kapalitan ng man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Yes, O Lord God. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Salamat sa iyong pagmamahal. Ikaw lang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawian, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan pagmamahal mo, walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Salamat po, O Diyos. Kami ay napakapalad po namin sapagkat meron kaming Diyos na kailanman ay hindi nagtutulak. Noon pa man ay patuloy na po kami minahal at inibig. Sa gitna ng aming mga suliranin, sa gitna ng mga pagsubok na aming dinaranas. Maraming salamat sa iyo na naririyan ka. Himala mo man ay ginagawa mo upang ipakita mo lang sa amin na ikaw ang Diyos na nangako na kailanman ay hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Sa gitna man kami ng kagubatan na wala kaming masulingan at wala kaming matakbuhan. Patuloy mong hahawiin ang lahat ng mga nagiging hadlang sa aming mga panahon upang maipakita mo lang ang mapaghibalang pagkilos at galaw mo na mabigyan mo lang ng magandang kinabukasan at buhay ang aming pamilya, ang aming mga anak at ang aming mga buhay. Diyos na dakila, dumarating kami sa punto na kami ay
pinaguguluhan at pinanghihinaan. Subalit salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na patuloy kang nangungusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Patuloy kang nangungusap sa amin sa pamamagitan ng mga awitin na nagbibigay ng lakas at tatag sa aming mga buhay. Na patuloy kang nagpapaalala sa amin na kaya mong gumawa ng himala. Makita lamang ng bawat isa sa amin ang kapangyarihan mo. Kung papaano mo kami pinoprotektahan, kung papaano mo kami iniingatan, at kung papaano mo kami patuloy na minamahal at inaaruga. Ama, salamat. Banal Espiritu, maraming salamat po sa pagkilos mo. Salamat sa iyong mensahe sa umaga ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at sa aming pagkukumunyon, maging makapangyarihan po ito sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli ka pa umaga sa atin.